Good morning. Naglilinis-linis kami tsaka naglalaba. Kasi today ang uwi ni Mahal. Mamayang gabi siguro. Kasi minsan yung carpool niya late na dumarating. Kaya ginagabi. Anyway, pakita ko lang sa inyo yung makeover namin. Hindi renovate. Makeover naming banyo. Magpa-flash ako muna ng before. Para ma-refresh kayo kung gaano kapangit yung banyo namin. Ngayon, nagkaroon siya ng konting buhay tsaka siguro na-improve by as much as 50% yung itsura. So, kung tama ako sa aking opinion. Anyway, pakita ko sa inyo. So, pakita ko na sa inyo yung before ng aming banyo. Warning, pangit talaga. Nakita nyo naman na dati, diba? So, unahin natin yung baba. Pininturahan ko uli yan ng pula kasi black na semento na yan. Tapos, ang naging solusyon ko sa pinto, nabubulo kasi siya, yung tawag dun, foil na nilalagay sa lutuan, sa ganyan. Sa mga Japan home, pero ito sa Mr. DIY ko nabili. Yan yung ginamit namin. So, pinako namin yan dyan sa pinto. Tapos, ayan na yung ating biniling wallpaper. Tapos, ito na yung para sa flooring. Hindi ko na sinagad dito para madaling linisin. Nakalimutan ko na kung sino nag-comment sa inyo mahirap linisin. So, ngayon, pag lilinisin, iaangat lang siyang ganun para mas madali. Yan. So, at least, di ba, na mask yung kapangitan ng tiles sa ilalim. So, ayan na siya. Yan. Ang hirap sa ganito, kailangan susundan mo yung pattern. So, Diyos ko, kahapon, ang tagal-tagal namin yung ginawa. Pero, yung iba, ito, 90% naman sinunod namin. Pero dito sa ilalim, hindi na. Hindi niya naman na mahahalata eh. So, ayan ako. Hello. Yan o, hanggang doon. Yan. Yan. So, kahit pa paano ay naging mas presentable naman itong aming banyo, hindi ba? Let me know kung tama ba ako. Ayan siya. Bala ko rin maglagay ng kandila pala dito. Yan, isang kandila dyan. Para mas enjoyable magbanyo. Okay, tapos na ako maglinis. Si Paul tumulong din, tapos pinaliguan niya yung aso. Pero hindi pa ako tapos maglaba. Pero punta muna ako ng Lucena kasi bibilang ko ng cake si Mahal sa Contis. Yun yung pinakamalapit dito, Lucena. So umalis muna ako. Nakasakay na siya sa carpool. So mga 4 hours pa naman yung biyahe nun. So hindi naman siya mauuna sa akin. Pero kakain muna ako dito sa favorite ko sa Coco Deli. Yan, yung sisig. Medyo matagal na rin ako hindi nakakain dito. Siguro mga 3 weeks. Matagal na ba yun? Anyway, kain muna ako. Kakadating ko lang din sa bahay. Muntik na ako maunahan ni Mal. Dito na siya. May ihil lang at ihil. Wait lang, baby girl. Excited si baby girl eh. Si Banta naglalambing. Talo ka pa, baby girl. Uy! Angelo! Angelo rin! Angelo! Hindi, dyan lang rin. Mali. Ang dami na naman pagkain. Ito, mga bread. Ito, nasi goreng. Manok. Nasi goreng na may fried chicken. Kay Paul. Hindi, yung sambal nito, hindi vegetarian yan. Ay, oo nga pala. Hindi na tayo vegetarian. Kasi kung merong bagoong, pescatarian na kami. Ito nga yung binili ko sa Contis din. Pagkain. Yakisakana. Ito yung salmon.
Hindi, iba pa yung bake. Pero yung yaki isa ka. Pero mukhang, anong isda? Salmon. Tingnan nyo itong isang pasalubong ni Mahal. Parang bituka ng baboy, pero hindi. Diba? Kala mo isaw o bituka. Pero macaroni siya na pinirito. Sarap. Sa mga tinda-tindahan daw ito nabibili dun sa kung saan sila nagsasurvey. Kung parang siyang pinamagang macaroni tapos tsaka pinirito. Mapahinga siya sa taas, ako dito sa baba kasi hindi siya pwedeng masyadong malakas na aircon, so naiinitan ako. Dito lang ako sa baba kasi inuubo na naman siya tapos nilalagnat. Sa pagod dyan kasi nakakapagod daw yung survey niya, tapos nag-work pa siya sa Upwork after survey, kaya ganyan. Anyway, rest lang din muna ako kasi nga diba galing pa akong Lucena, bumili akong mango bravo. Pag tsaka ko i-vlog, hindi ko na na-haul binilang ko rin siya ng calamari tsaka pesto pasta na with seafood sa Contis din. Medyo mahal, ang konti-konti lang pala, akala ko good for sharing. Yung presyo kasi parang good for sharing, pero ang konti. Sakto, hindi pa siya nagla-lunch. Yun yung kinain niya pagdating. At ang dami rin niyang dalang food, pero syempre yung mga dala niyang food lagi na niyang kinakain doon sa hotel, kaya sakto bumili akong food. May merienda na pala ako. Ito yung binili ko sa Conti, seafood na pesto. Dala ni Mahal to. Marami pa siyang ibang dala, pero yan. Tapos ito yung calamari sa Contis din, tartar sauce, sarap. Hindi ko pa yata nakwento sa inyo, or yun nga, yung last vlog sabi ko pescatarian na kami kasi nga pinainom ako ng fish oil. So since inom din naman ako ng fish oil, tayo na rin kami seafood. Julo, yun, kain tayo. Nakakain ako ng shrimp. So after magmerienda, magkakape naman ako. MX3 pa rin. Hindi ko pa pala kayo na update no, yung na-check up ako isang araw. So yun nga, ang sabi nung nephrologist is doon kami makikinig or maniniwala sa CT scan. Kasi daw yung ultrasound, mali-mali. Yun talaga yung term na ginamit niya. Mali-mali. Sabi ko, okay po, Doc. Tapos sabi niya, pero since meron pa ring RBC dun sa aking ihi, tuloy-tuloy lang yung gamot ko, which is enalapril, tsaka fish oil. Tapos next follow-up ko ay sa Feb 2024. So, itest ulit yung urinalysis, yung creatinine, pati yung creatinine ratio sa ihi ata yun. Kasi yun nga, baka daw IgA pa rin dahil meron ng blood. Pero kung mawala naman daw, ihinto ko na rin yung mga iniimbuhay ko. So, ewan ko, kailangan alaga pa rin sa kidney kahit walang nakita sa CT scan. And ang good news is wala daw akong stones. So, hindi na ako nanggagamot for kidney stones. Hindi na ako nagte-take ng sambong tsaka ng sodium bicarbonate. Nakailang sambong din ako. As in 6 capsules a day yun. 2 capsules kasi 3 times a day. Imagine, 4 months akong ganun. 6 capsules na sambong a day. So, sa 1 month, 180 capsules yun. Times 4 is 720 capsules ang nainom ng sampo. Ang mahal-mahal no. Nagastos ko sa lahat sa gamot dun sa 4 months na yun, nasa 10,000. Ayun lang. So yun yung
sabi kasi ni Doc, yung fish oil ay maganda talaga sa kidney para sa, lalo na sa mga may IgA. 6 capsules daw per day dapat pag may IgA. Pero yung sa akin, sabi niya 3 times lang yun. Medyo mahal nga ang mahal ng fish oil. Pero yun, so tapos nag-research kami, baka kasi, di ba vegetarian kami, baka may plant-based na pwede sa ano. Sinabi ko kasi kay Doc yun, vegetarian ko. Sabi niya, hindi, kailangan mo uminom fish oil. So nag-research kami, mas maganda nga daw talaga ang fish oil kaysa sa plant alternative na oil na para sa mga may diferensya sa kidney. So nag-decide kami ni Mahal na mag-pescatarian na kami. Kakain na rin kami ng seafood since magkukonsum din naman ako ng fish oil. Pang ilang beses ko na yung sinabi. Anyway. So mas magaan yung buhay namin ngayon. Lalo na siya, pag uuwi siya sa kanila sa Masbate, maraming seafood doon, makakain na siya. Anyway, yun lang. Maya mag-walking na rin kami. Nandito ako sa yung katabi ng parking. Ayan. Lumipat ako ng pwesto. Kanina nandun ako. Kasi natatakpan yung view ng mga sinampay. Naglaba kasi ako kanina bago umalis. Ayan yung view eh. Tsaka yung hangin. Mahangin dito. Yan yung mga puno. Magalaw. Ang sarap dito pag hapon. Mahangin na ganyan. Tambay-tambay. Kape-kape. Merienda. So, di ba natapos na namin yung banyo? So, iniisip ko nga, ito naman ang aayusin ko yung hangout area namin. Gusto kong bumili ni Paul ng duyan. So, iniisip ko kung anong lalagay sa floor para hindi maalikabok kasi maraming alikabok. Oh, lumapit si Yuri. Halika dito, Yuri. Makita kanila. Tagal kanilang di nakita. Bagong ligo yan. Naligo yan kanina, pinaliguan ni Paul, sila ni Panther. Pogi pa rin. Pogi pa rin yan. Masaya ka ba dito? Taga, ano ka na? Candelaria. Soon, taga Laguna ka na ulit. Oh? May dumaang aso. Kung may dumadaang aso dyan, naka-alert agad sila. Na-slice na nga pala yung Mango Bravo. Kasi nung hapon nagmerienda si Mahal, sabi niya, kung bibidyo ko daw, sabi ko, sige na, ano mo na, kain ka na. Tapos, ngayon ko na lang bibidyo pag magde-dessert tayo. Ngayon, kain muna kami. Binili ko to kanina sa Coco Deli. Ayan, ano siya, cranberry wine. Tapos, bumili rin ako nitong coco spicy vinegar nila. Kung ito nga yung siniserve nila, masarap kasi. Sana ito nga yun. 140 siya. Ito 420. Medyo mahal yung wine. Pero cranberry talaga siya. Gawaan puno nila. Ito na yung cake na binili ko kanina. Pero dami rin dalang cake di Mahal. Ayan. Oh. Nag-slice na siya ng kanya. Kain tayo. Mata at pinilit. Ang ayaw ko dito sa Mango Bravo, ang hirap hiwain. Tingnan nyo, ang baboy tingnan. Pero, masarap naman. Kaya okay na. Pero bihirang-bihira kami kumain nito. Bukod sa Mahal, nakakaumay din. Magandang hapon, alas 2 na eh. Nag-work ako ng umaga, pero ngayong after lunch pumunta kami uli dito sa United Candelaria Doctors Hospital. Dito yan. Dahil si Mahal naman ang magpapacheck up, nasa ER siya, hindi na ako sumama. Hindi naman ako kailangan sa ER. Dahil yung inuubo na naman siya. Buwan-buwan na lang yun tuwing uuwi siya, inuubo. Kahit nagba-vitamins naman siya, mahilig siya sa fruits, nagfru-fruit shake pa siya. Siguro sa pagod na rin, pero sabi ko para sigurado, kasi hindi niya kasi kaya eh. Sabi ko sa pulmonologist sana, kasi buwan-buwan may ubo nga siya. Pero i-x-ray din naman siya dyan sa sa ER, kasi last time na nagpa-ER din siya, in-x-ray din siya, tinitingnan yung lungs.
Anyway, ayun, after nito gusto ko ng kape kasi may work pa ako uli hanggang gabi tong work ko. Pero yun, sabi ko punta muna kaming hospital dahil nahihirapan siya, nanghihina. Ba yan? Wala na kami sa San Miguel pero kakasakit pa rin. Anyway, yun lang. Hindi nga pala ako nakapag-vlog, nasa bahay na kami. Nakakain na rin kami, tapos pinainom ko na si Mahal ng gamot. Pinakyaw niya yung sakit, sabi ng doktor. Meron siyang dengue, meron siyang pneumonia, tsaka UTI. Yan. So, yung dengue niya, okay na, pagaling na siya. Imagine, wala kaming kaalam-alam nagka-dengue siya. So, hindi na kinailangang i-confine siya. Kasi, ang daming test na ginawa. Lab test, tsaka yung sa x-ray, tsaka yung pang dengue. Ayun. So, naresetahan na siya ng mga kailangan niyang gamot. Sa sobrang pagod yan, kaya siya nagka-pneumonia. Napabayaan yung ubo. Kasi, di ba, pabalik-balik yung ubuhin siya. Tapos, biglang may project na naman siya sa Manila. Tapos, mapapagod na naman siya. Ayun, pag uwi may ubo na naman. Tapos gagaling siyang konti, bigla may project na naman dun, mapapagod na naman. Anyway, sabi ko nga mag-vitamin siya na yung Yosana. Kasi dati nung inubo ko ng matindi, nakailang doktor din ako noon. Sa mga nanonood sa inyo sa amin ng vlog pa, nasa Alabang kami noon, or Las Piñas. Pagtawid kasi Alabang kaya napapagpalit ko yung Alabang at Las Piñas. Pagtawid doon sa tinitirhan namin, Las Piñas talaga yun, pero pagtawid Alabang na. Anyway, isang doktor doon, niresetahan ako ng, bukod sa antibiotic syempre, niresetahan din niya ako ng Yosana. Yun yung nakapagpagaling sa ubo ko noon na nagtagal din yung buwan din. Baka bumili ko online. Anyway, mag-good night na rin ako. Dito nga pala ako natutulog sa baba. Kasama ko yung mga maliliit na dogs. Kasi hindi nagpa-fan si Mahal, naiinitan ako. So dito muna ako habang giniginaw pa siya sa fan. Good night! Kasama ko si Paul, magsisimba kami sa Lucena. Tapos punta kami ng Rizal. So sisilipin lang yung progress sa bahay. At first time niya pumunta ng Rizal, makita niya yung doon, view. Maaga pa nga 9-10 pa lang, 11 pa yung church. Pero may pinapabili yung uncle, bili daw tayo mga balls. Mga fish balls, ganun. Tingin tayo sa supermarket. Ang pupuntahan naming mall sa Lucena, Pacific Mall. Doon kasi may Victory, tapos meron din Katoliko na misa. Tara na. Hindi na pala kami natuloy sa Rizal kasi nilagnat ako. As in 38.2. Kaya ngayon nagpapapawis ako. Bilong na akong gamot. Naudlot ang punta sa Rizal. Nagsisend naman ng picture yung engineer. Pero iba pa rin yung nakikita namin kung ano nang nangyayari. So next time na lang. Lahat kami may sakit. Si Paul, sakit sa ulo naman. Ay, sabi ko nga malas din tong bahay. Joke lang. Lahat na lang sinisi sa bahay.